Ito na ang katotohanan. Kung legit nga ba or fake. Itong lumalabas na scorecard sa top 10 evening gown sa Miss Universe. Kung titignan mo kasing mabuti, itong table na to, nakalagay yung mga pangalan ng judges, yung nationality nila, tapos yung mga countries na napasama sa top 10 finalist evening gown competition. And mas lalong-lalo na yung mga scores nila. Tapos, mga final scores nila. So, tatalakayin natin dito ang 5 na reasons kung legit nga ba or hindi. Disclaimer. So, wala pang official statement kung either legit nga ba ito or hindi. Pero, merong mga palatandaan para ma-detect natin kung totoo nga ba ito or peke. Tapos, ang sagot natin, yung verdict, sa last part ng after nabanggit ang 5 na reasons. So, before anything else, follow my Instagram, The Story of Anthony. I repeat, The Story of Anthony po ang Instagram ko with 1,000 plus followers. Thank you so much. Marami kasi ang nagtatanong sa akin kung legit nga ba ito or hindi. Hindi ko naman sinasabi na pageant expert ako, pero tutulungan ko kayo kung paano ma-detect or ma-determine kung legit nga ba ang nababasa nyo ng mga scorecards na lumalabas sa social media para na rin sa kaalaman nyo. The first sign, ito yung statement ni Pia Wurtzbach. So sabi niya dito, so, I've been seeing this alleged score sheet going around. I don't think that's the real score sheet based on my experience as a judge years ago. Kasi, una, bakit may nationalities ng judges? Second, when I judged in 2017, we all agreed to score between 8 to 9.9. Walang 10. I don't think may 10 rin sa keypad namin noon, but I don't know how it looks like ngayon. So the reason for this is so we don't tip the average to one side too much. So well agreed between 8 to 9.9 only. So some girls could get a score of 8.7, 9.5, 9.1, ganon. Close fight talaga. Also, I don't think Miss Universe organization or even their tabulators would put their credibility on the line by leaking this kind of information, lalo na they're all about data privacy, especially in the US. Again, I know nobody asked. At sasabihin na naman ng mga haters na nagpapapansin ako. Oh well, ayan. So, yan yung statement ni Pia Wurtzbach. Number 2, second sign is, yes, indeed, walang 10 na score. Kung mapapansin nyo, may mga score na 10 dyan sa scoreboard, no? Yan yung parang official gown scores daw. So, yung kay Philippines, meron siyang 4 na score of 10. And then kay Thailand, meron siyang 2 score of 10. So, yung claim ni Pia na walang 10, so yes, indeed, walang 10. Tapos, kung titignan mo kasi sa previous Miss Universe na may score, wala ka talagang mapapansin na 10. Puro 9.5 yung highest. So, dito mo talaga mapapatunayan na, okay, ito yung isang sign na pwedeng sabihin natin na, walang legitimacy yung lumalabas na scorecard. O, di ba? Kaya, i-observe nyo, lahat ng mga candidates may mga 10, walang 9 walang decimal points din, no? So, yeah, you can really observe dito sa scorecard na puro whole number siya. Hindi siya may decimal na number. The third reason is wala pang official statement kung either totoo nga ba yan or hindi. So, kagaya last year, wala silang statement, no, kung papatunayan nila kung totoo yung mga scores na naglalabasan. Kasi merong ganitong version last year na nagsisilabasan ng mga scores. Hindi lang mga scores, pati yung mga nagsisilabasang list of top 20 candidates na may signature pa, pero wala namang official na statement, no, kung kino-confirm nila yung authenticity or yung katotohanan ng lumalabas na yan or hindi. So, hanggang ngayon, as in, wala pa talaga. Kaya, ibig sabihin, kapag wala pang confirmation, wag nating i-conclude, wag tayong magpaniwala ng basta-basta. So, parang scam yan na kapag naniwala ka agad na too good to be true, ayan, medyo delikado yung mga ganitong klase na information o kaya yung mga gawain, no? Hanggat may naloloko, ayun, medyo sila yung nagiging kawawa. Kasi, syempre, false information yon na paniwala ka,
nagoyo ka. O, di ba? Number 4, yung official country. Magtataka ka talaga bakit nilagay yung country, no? For example, basahin natin yung kay Halayma Aiden, American, tapos American Somalian pa, o di ba? Naka-specify. Mario Bautista, Mexican, Giselle Bondet, Puerto Rican, Janelle Comision, Trinidad and Tobago, Nadia Ferreira, Paraguayan, Avani Greg, American, Carlson Presley, American, tapos Connie Mariano, Filipino-American, o di ba naka-specify pa talaga. Iris Mitiner, French, Sweta Patel, American, Denise White, American. So, naka-specify talaga yung nationality. And kapag may mga scores na ganito, dapat, sa tingin ko walang nationality na nakalagay. Ayan. And marami ka talaga pwedeng makita pa dito na mga information na, ba't may ganun? Ba't merong ganitong information? So, yes. Ito yung isa sa mga sign na mukhang wag paniwalaan. Number 5 is merong tie na siguro ang purpose nito is pag-usapan between Thai and Philippines. So it fuels talaga emotional response. Kasi 'di ba, kini-question yung hindi pagsama ni Philippines at kini-question din yung isa and kini-question din yung isang candidate pa. Yung mga ganon. So they want to highlight itong dalawang countries which has a total average score of 89. So kay Thailand kasi may yung scores na naibigay sa kanya is 7, 7, 8, 7, tapos may 10, 8, 10, 9, 8, 7, 8. So, 89 siya. Kay Philippines naman, 8, 10, 6, 8, 6, 7, 6, 10, 10, 8, 10. So, 89. So, magkatay sila sa 5th place. Ayan, 5th or 6th place. Kaya, I'm not sure kung sinadya ba nga ba itong score na to. Tapos kung makikita mo pa, ang daming nakatay, no? Colombia and Puerto Rico, 96. Ayun. So, parang vying for 2nd and 3rd place. Si Nicaragua ang talagang numero 1 siya. Tapos, meron pang tatlong magkatay. Si Spain, El Salvador, and Peru na may 84 yung final average scores nila. So, medyo magtataka ka talaga the way ginawa yung scoring na to. Kaya ang verdict natin kung legit nga ba or hindi. At ang final answer natin ay hindi po siya legit kasi ang daming red flags. Kung ikaw talaga ay isang tao na mabusisi at chine-check mo kung ano nga ba yung totoo at hindi. So marami talagang palatandaan kung bakit hindi po siya legit. Kaya ngayon, alam nyo na, di ba? Ang daming Thai, Thai na TIE, hindi yung Thailand. Maraming Thai na score, magkakaparehas. Tapos, may score na 10, may country, walang official statement, and syempre, nagsalita ang isang former judge, no? So, ang daming palatandaan na hindi siya talaga legit. Tapos, ang isa pa dito is, alam nyo yung spreadsheet na ginawa. Kahit sinong tao kayang gumawa ng ganyan using table sa Microsoft Word o kaya doon sa Microsoft Excel, ang daling gumawa ng ganyan. Kaya kahit sino pwedeng gumawa ng kahit na anong score sheet and pwede mong i-declare na official swimsuit, official gown score, mga ganyan, or official Q&A scoring. So pwede mo, kahit sino talaga pwedeng gumawa ng ganyan. So ngayon, alam nyo na ha. So at least, clarify ko sa inyo and thankful ako dahil merong iba na naniniwala sa mga, syempre, pagkilatis natin kung totoo nga ba or hindi. Kaya I hope na may natutunan kayo, especially sa pagkilatis ng isang bagay. Kasi madali ka talagang magoyo kung hindi ka marunong magkilatis. Kaya word of the day, kumilatis habang maaga pa kasi kapag hindi mo agad napansin yung mga red flags, ayun, pwede ka talagang mabilog. Ayun, kaya maraming naloloko. Ayan guys, sana nag-enjoy kayo dito sa ating pag-discuss kung paano ma-detect kung legit nga ba or hindi ang isang lumalabas na mga information na yan. So that's it guys, thank you and have a nice day. Ligtas ang may alam.